Sabi nila ang dami na daw umaalis ng Canada kasi hi everyone! Welcome back to another video. So, kumusta na kayo? Kumusta ang inyong 2026 so far? Di ba parang ang bilis? Parang kaka-celebrate lang natin ng New Year pero parang patapos na din agad yung January. Hindi natin mamamalayan, Pasko na ulit. Di ba nakaka-irita? Kasi tumatanda tayo, girl. Tumatanda tayo ng mabilis. Ayoko ng ganon. But anyways, thank you so much for dropping by sa ating video for today. Para po din sa mga bago, ako po ulit si Arlene. And dito sa channel na to, I share about yung mga konting ganap ko sa buhay, mga ganyan, mga travel. At pinaka-importante, I talk about yung mga opinions ko about mga certain situations or mga kaganapan sa buhay nating mga Filipinos abroad. Ganon. So, if you're interested dun sa mga ganitong klaseng usapan or mga videos, then please don't forget na mag-subscribe at sabihin mo na rin sa akin sa comment section sa baba kung ano yung nagustuhan mo dito sa video or kung ano pa yung mga gusto nyong makita in the future. Ganon. So anyways, for today's video, feeling ko parang pang part 3 to ng mga recent na mga videos natin about yung mga kaganapan or buhay dito sa Canada. So kung interesado ka na magpunta dito sa Canada, kung nagre-research ka, kung nandito ka na sa Canada o pakialamero ko lang talaga, di panoorin mo na to kasi meron akong ni-research or meron akong nabasa and yun yung gusto kong pag-usapan natin today, which is ano ba talaga yung mga rason kung bakit umaalis ang mga tao dito sa Canada. At isa yan dun sa mga napag-usapan din natin or parang na-comment dun sa mga previous 2 videos natin na yung iba, they're really choosing na umalis ng Canada. So ano ba yung rason? Eto. Ayan, so ayan na nga. Meron akong kodigo dito kasi sinulat ko talaga kung ano yung mga sasabihin ko dito para prepared tayo. And dun sa mga dun sa mga sasabihin ko, feeling ko hindi na kayo masusurprise karamihan dun sa mga points na to kasi kahit ako nung binabasa ko siya parang parang hindi na siya bago, parang ganon. But anyways, umpisahan natin siya dun sa first na reason. Hindi to ranking parang ibibigay ko lang sa inyo yung 5 na rason kung bakit umaalis yung mga tao dito sa Canada. Okay, so ang number 1 na rason is housing affordability and cost of living pressure. So, eto yung mga yung mga points na hindi na bago kasi isa to dun sa mga or isa to dun sa lumabas dun sa mga last na videos natin. And totoo rin naman kasi talaga na mataas na talaga ang cost of living dito sa Canada, gaya ng sabi ko nga dun sa mga last na videos natin. And it would be understandable kung ito din yung rason kung bakit umaalis yung mga tao kasi hindi na nila afford yung mga bilihin, especially yung mga malalaking pamilya, ganyan, or yung mga tao na mababa ang sweldo or kahit na mataas yung sweldo. Kasi sometimes hindi naman yun sa sweldo kahit gaano pa kataas yung sweldo mo pero yung gastos mo or kung yung gastos mo sobrang taas, nawawalin din talaga sa balance, 'di ba? Dito naman, parang ang masasabi ko lang, wow, wala naman nagtatanong pero sasabihin ko na rin kasi baka magtanong kayo, 'di ba? But anyways, kaya importante nowadays na i-reassess talaga natin ang ating lifestyle at mag-cut down tayo dun sa mga bagay-bagay na hindi naman importante, 'di ba? Kunyari, yung binabayaran mong gym membership, girl, 5 months ka nang hindi nagpupunta sa gym, i-cut off mo na kung ayaw mo talaga, ganyan. Okay, mga Netflix, mga ganun-ganun, mga Amazon Prime, tanggalin na natin yung mga yon. But anyways, going back sa topic, ang dami kong sinasabi. Yun nga yung housing affordability kasi tumaas na din talaga yung rent at saka yung mga presyo ng mga bahay, especially in bigger cities like sa Toronto and also sa Vancouver. Although meron akong nakita sa news na parang dumadami na daw yung
parang ano nga yung tawag dun? May tawag dun, nakalimutan ko lang. But, yun nga, dumadami daw yung mga vacant na mga rental properties or mga housing, mga ganyan, dun sa mga cities na yun. And isang reason yun is because nagka-cut down nga sa immigration, di ba? But, it doesn't mean to say that it's cheaper. Mahal pa din, kaya hindi siya afford nung mga tao, kaya ang ending, umaalis na lang sila at nagpupunta sila dun sa mga other countries na mas affordable, ganon. Ang isa pa yun nga sa rent, 'di ba? Nagmamahal na talaga on an average all over Canada, parang nagre-range ng 1,500 to 2,200 yung one bedroom na apartment. Obviously, hindi siya, I mean like average lang yun. So nagmamatter pa rin kung anong province, anong location, mga ganyan. Pero dahil sa mahal nung mga rental nga, hindi na talaga siya na-afford ng ating mga mamamayan dito sa Canada. So, problema yan. Yeah. Talagang napapanahon to, especially for the past 2 years na mas nag-surge yung mga presyo ng mga bilihin. Ganon. So, number 2 na rason is that, yung source pala natin dun sa first nating point is ICC Immigration Incorporation at Immigration News Canada. So, pwede nyo i-check yung kanilang website. Karamihan dun sa mga sasabihin ko today is galing dun sa mga websites na yun. Okay? Anyway, so pangalawang rason kung bakit umaalis ang mga tao dito sa Canada is because of economic and wage growth abroad. So, ang ibig sabihin nito is that umaalis yung mga tao dito sa Canada at lumilipat sila dun sa mga ibang bansa na mas matataas ang sweldo, ganyan, or better na parang, alam mo yun, like cost of living, parang ganon. So, for example, umaalis sila papunta sa US, sa EU, sa Europe, ganyan, at saka sa Middle East. At ang sabi pa dito, ang isa dun sa mga, or yung mga top industries, kung saan nagpupunta yung mga tao is sa tech at saka sa finance, mga ganun. And you know, like this is, hindi siya surprising din for me kasi kung ako din, if ever na magde-decide ako na aalis ako dito sa Canada, it's probably because of this reason. Pag makahanap ako ng isang bansa, tapos maka-apply ako ng tamang visa, tapos mas mataas naman ang sweldo doon, mas maganda ang cost of living, alam mo yun, medyo mas parang balance, then definitely, lilipat talaga ako, girl. Hindi ako magstay dito sa Canada, ganyan. Ang source naman natin dito sa number 2 is from Immigration News Canada, ganon. Anyway, so number 3, ang isang rason, and namanggit na natin din to dun sa mga last na videos natin, is because of immigration policy and temporary resident outflow. Ibig sabihin is that marami nga ang hindi nabibigyan ng opportunity to renew yung kanilang working visa or yung temporary work visa nila or yung kanilang study permit. So according sa Statistic Canada, yung data nila, it's really showing na merong surge, right? When it comes to yung number of mga tao na hindi nabigyan ng renewal nung 2025 alone. So, ibig sabihin, yung mga tao na nag-expired na yung kanilang mga visas last year, hindi na siya na-renew. So, ang ending, umaalis na sila dito sa Canada kasi wala na silang permission na mag-stay dito sa Canada. Although, meron din akong nakita sa news na bago dahil nga, 'di ba, parang masyado ng maraming mga restrictions, maraming mga hindi nare-renew. Parang yung government ng Canada is also preparing kasi baka mag-surge yung mga yung mga undocumented na mga alien. Ba't kaya undocumented alien ang tawag sa kanila? But yeah, yun yung isa sa mga bagay-bagay na parang they're kind of like looking into ngayong 2025 kasi hindi naman lahat ng mga tao na expire na yung kanilang
kanilang visa is aalis talaga sila voluntarily. Meron yung iba na mag-stay pa rin sila. At ang isang problema is that the way nila dino-document yung mga records ng mga tao is hindi ganun ka solid. So ang ending, hindi talaga din nila masyadong natatrack kung sino-sino yung mga, alam mo yun, yung mga na-expire, hindi na-expire, lumabas na ba sila ng bansa or hindi pa ba sila lumalabas ng bansa. So yun siya. But this is definitely one of the biggest topics, especially nowadays na nakikita ko talaga sa news is always about immigration. It's such a very sensitive na topic. Ang daming nagbibigay ng kanilang mga opinion na bakit ganito yung nangyayari, kailangan natin ng mga bagong immigrants. Meron naman yung iba sinasabi nila, hindi na natin kailangan ng mga immigrants, nawawalan ng trabaho ang mga Canadians, mga ganon. And para sa akin may sense naman yung both na opinions, 'di ba? Kasi meron talagang impact yung pagbawas ng mga approvals ng mga bagong immigrants, and meron din siyang parang negative. So merong positive and negative impact. And at the same time, meron ding negative and positive impact pag once na parang tuloy-tuloy lang ang immigration, gaya ng pagtaas ng mga bilihin, ng mga renta, ganyan. So, ang hirap talaga mabuhay, no? Anyways. Okay, pang-apat. Ang pang-apat na rason, okay? It's about underemployment and credential recognition challenges. So, totoo ito. And hindi rin ako surprised kung talagang isa to sa mga rason kung bakit umaalis ang mga katauhan dito sa Canada. Well, ang ibig sabihin nito is that yung sa credential recognition naman, ang ibig sabihin nun is because yung mga tinapos or natapos ng ibang tao sa bansa nila, unfortunately, is not necessarily or hindi lahat is nare-recognize dito sa Canada. So sometimes kahit na overqualified na yung tao, right? Kunyari doktor ka sa bansa mo, unfortunately pagdating mo dito sa Canada, hindi ka pwedeng mag-practice as a doctor. Kailangan mong bumalik ulit sa pag-aaral in order for you to get yung license mo dito sa Canada to practice. And for some people, that's definitely a very difficult na transition, 'di ba? Kasi natapos mo ni, nag-aral ka ni, tapos babalik ka pa, 'di ba? So parang ang hirap yung ganung klaseng transition. Kaya they choose na umalis kasi yung ibang bansa, I know parang may equivalency. Dito rin kasi actually may equivalency, pero kahit na merong ganun, hindi mo talaga pa rin or hindi pa rin nila nire-recognize yung diploma from other countries majority of the time. So yun yung isa sa mga challenges. Yung iba naman, so kahit na overqualified na sila doon sa trabaho nila, they're trying na mag-work sa industry or position na hindi naman talaga nila linya. For example, di ba, ang daming mga Pilipino dito na mga engineers, mga architects, lawyers sa Pilipinas. Pagpunta nila dito, mag-start sila sa McDo, sa Tim Hortons, mga ganun. So, yung iba, parang na-adjust naman nila, nakaka-adjust sila. Kaso, understandably, hindi lahat is kaya. Siyempre, may pride, di ba? Na parang, okay, nagpunta ka nga sa Canada, tapos nagpupunas ka ng sahig, di ba? So, hindi talaga siya parang madali na lunukin, na tanggapin dun sa mga iba. Kaya, they're choosing na umalis na sa Canada. And, siguro, pag ako din, well, depende sa situation. Kung ang reason ko is to better or to give parang a better place or country yung aking family, then yeah, siguro pwede, 'di ba? Pero pag stable ka naman na kung saan ka man bansa na naroroon, alam mo yun, parang ang hirap talaga niyang i-accept. Ganun.
But yeah, those are the isa sa mga reason. At ang source po natin dito sa number 4 na ito ay Immigration News Canada at ICC Immigration. So kung gusto niyo mabasa yung buong article, I highly recommend na magpunta kayo doon sa kanilang website at itatry kong ilagay doon sa ating description yung mga website para mas madali na siya para sa inyo. Kung hindi ko naman malagay, edi sorry na, i-type nyo na lang, diba? Anyways, number 5. Gusto niyo yun? Job market stagnation and career limitation. I agree. So yung source natin na to is sa LinkedIn. So I would say credible siya when it comes to sa situation ng job market, mga ganyan. Ang reason daw is mainly because may wage stagnation, limit in career progression, and economic uncertainty, which is, dahil nga medyo nagkakaroon ng problema sa ating ekonomiya, maraming mga kumpanya hindi na nila afford yung mga annual reviews or taasan or magbigay ng competitive na salaries during annual reviews or pag mga bagong hires, mga ganyan. So, ang ending, syempre, yung mga tao, naghahanap sila ng growth, hindi lang sa kanilang career but also sa kanilang sweldo. Syempre, 'di ba, kahit kayo rin naman na ang taas na nga ng mga bilihin, syempre, ang expectation natin is tataas din yung sweldo or kung mag-a-apply ka man ng trabaho, ang expectation mo is that mataas din yung sweldo. Unfortunately, that's something na medyo naging stagnant nga dito sa Canada because of all the economic, social na mga situations na nangyayari. Kaya ang ending, umaalis ang mga katauhan dito sa Canada. Because ang reality din is that sa ibang bansa, 'di ba, pwede ka talagang makakuha ng mas mataas na sweldo and use yung same na expertise mo or same na parang mga skill sets mo, ganyan. And apparently, ang nakaka-experience nitong kaganapan, gusto nyo yun, malalim yung mga Tagalog natin for today's video, nakaka-experience dito is both mga Canadian citizens and also immigrants. Ganon siya. And totoo naman kasi, 'di ba, tumataas na nga yung mga bilihin, mga renta, gaya nung sabi natin kanina, syempre, kailangan natin siyang ma-afford. In order for us to achieve a quality life, kailangan na babalance out natin siya sa trabaho or sa sweldo. Although, yung iba, yun nga, madidiskarte, ganyan, nagdo-double job, pero hindi naman siya doable kasi yun, trabaho ka na lang trabaho hanggang sa mamatay ka, 'di ba? Tapos parang nagtatrabaho ka na lang para bayaran yung mga bills mo, ang ending ikaw hindi mo naman nai-enjoy din yung rent mo, yung bahay mo kasi lagi kang nasa trabaho. And actually totoo yan, isa yan sa mga parang grievances ng mga tao dito. But at the same time, yun nga, doable pa rin naman. Depende lang talaga yan sa gastusin mo din kung paano ka gumastos, mga ganyan. 'Di ba? So, kayo ba, dun sa mga tao na nandito na sa Canada, surprised ba kayo dun sa mga 5 na reasons na yun? And if ever na aalis kayo dito or mag-decide kayo na aalis dito sa Canada, ito ba yung mga reasons din ninyo or hindi? 'Di ba? But meron akong bonus. Okay? So, ito ay galing sa Immigration News Canada and masyado akong relate dito sa sa rason na ito kasi daw ang isa din sa mga rason kung bakit umaalis ang mga tao dito sa Canada is because of quality of life considerations, 'di ba? Kasali na diyan yung mga climate preferences, lifestyle at family reasons. So, ibig sabihin nito, pagod ang mga tao sa winter. 'Di ba? Kasi ang hirap talaga ng winter. Kailangan meron kang sports in order for you to enjoy yung weather. But that's, understandable. Kung ako din naman, 'di ba, kung lilipat ka sa isang bansa na wala silang winter, mas maganda rin talaga. And family reasons, of course, I think karamihan sa mga Pilipino is isa to dun sa mga reasons nila. And lifestyle. So, not necessarily to downgrade or to upgrade yung lifestyle, but yung iba, mas gusto lang nilang, I don't know, sa beach,
beach, di ba? Na may beach area, mga ganyan. O yun yung kanilang bisyo sa buhay. So yun yung kanilang mga pinipili. So anyways, ayun na nga, at the end of the day, may kanya-kanya tayong mga rason ganap sa buhay at kung ano-ano pa yan, di ba? So may kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong galawan, gano'n. But anyways, yun ang ating listahan for today's video. Agree ba kayo? Hindi ba kayo agree? Right? Is it something na na-surprise kayo or hindi? But anyways, yun nga, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga yung 5 sa mga rason kung bakit umaalis yung mga tao dito sa Canada. Just to clarify, kasi isa to din sa mga parang lumalabas doon sa last mga videos natin na parang sasabi nila na, oh, ako, ganito, alis na ako ng Canada, ganyan-ganyan. So, that's very valid naman. And probably yun nga, meron pang mga ibang rason yung mga tao kung bakit sila umaalis ng Canada. Maybe because hindi na talaga para sa kanila yung Canada. At meron din yung mga tao naman na nagstay sila kasi syempre, nag-work pa din kung ano yung purpose nila. Parang ganun. Parang sa akin, nandito pa rin ako. And maybe bukas, alis na ako. Hindi natin alam, di ba? O kaya next week, o kaya next month. But anyways, thank you so much again for joining me for today's video. Gusto nyo ba? Nagustuhan nyo ba yung ating video for today? Kung nagustuhan ninyo, i-like nyo na yung video. At parang awan nyo naman, girl, mag-subscribe na kayo. Kasi nakikita ko, 90% ng ating mga viewers ay hindi pa nakaka-subscribe. So, mag-subscribe na kayo. Parang awan nyo na. Yun yung gift nyo sa akin, di ba? Lagi na lang ako nagmamakaawa dito every video, girl. Thank you so much again for joining me and I'll see you dun sa next na video natin. Bye!